Mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli ay inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po yung magkomentuhan. Umpisa na po natin. Komentuhan po natin. Ito pong cheque na nakapangalan po kay Madriaga. At dito po inatanong si Congressman Chua. Umpisa na po natin. Pakinggan po natin ang kanila pong ang sagot po ni Attorney Chua. At komentuhan po natin, mga kababayan. Kahapon po, doon pa. Binasa niyo ho, Congressman, ito pong 24 pages na kanyang supplemental affidavit. Ano po? Yes po. Opo. Ang Congressman, kasi kung pwede kayong magtanong sa laman lang ng affidavit at sa kanyang mga annexes, may interesting ditong sinasabi siya eh. Number 27. On another incident, I was informed by PRRD that 2 land bank managers' checks which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers' checks are here to attach as annexes A and A1. All right. To prove the aforementioned allegations, I am willing to etc. 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 Pero did you check the annex, the said manager's check kung ano mga petsa nito? Yung annexes po niyan ay doon ay hindi ko po napansin yung petsa. Oo, kasi So, dahil Congressman, naka-annex po opo, Congressman, yung sinasabi niyang manager's check, ano po, na ang amount, nakapangalan sa kanya land bank ito, alright, 84 million, ang petsa nito, April 18, 2023 eh. Nung panahon na iyon, si Okay. Marcos na ang presidente at siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. April itong checking ito. Paano nangyari? Alam niyo ho, yun, medyo gusto ko lang, wala nagtanong nito eh. I think this is a valid question. Nagharap ka nagkwento ka ng ganito, nagbigay ka ng copy ng cheque, anong paliwanag mo sa petsa? Paano naman ng panahon na iyon, meron ka, go ahead sir, go ahead. Tama po. Yan po kasi hindi naman po yan natanong doon sa aming hearing. So siguro yan, matatanong na po yan pagdating po sa trial. Binasa niyo ho, Congressman, ito pong... Di ibig sabihin po pala, mga kababayan, fishing expedition. Walang kwenta ang trial ng Kongreso. Inuubos at inaaksaya lang nila ang pera ng taong bayan sa fishing expedition ng Vice President. Wala naman po talagang ground of impeachment ang Vice President. Mga kababayan, gagawa lang sila ng paraan para masiraan pala ang Vice President. Ganun po pala lumalabas. Hindi ba, Congressman Chua? Kasi lahat po ng pinipresenta at ibinibintang ni Madriaga ay hindi nyo pala dino-double check. Basta lang makapagsalita si Madriaga sa House of Representatives. Okay lang. Lahat po ng sasabihin niya, walang background check. Katulad po niyan cheque. 2023, ang Pangulo, si Bongbong Marcos ang Pangulo. Unbelievable. At siya ay naaresto at may kinaharap na kaso, 2023. Pambihira. Ano po sasabihin ng taong bayan sa House of Representatives, sa mga congressman? Ano sasabihin? Mga bulok, buhaya, mahusay mamulitika at mahusay magnakaw, di umano. Kaya po ang bansag po sa inyo ay puro buhaya, di umano, dahil sa mga pinaggagawa ninyo. Hindi na kayo nakakatulong sa taong bayan. Nag-uubos at nag-aaksaya pa kayo ng pera ng bayan. Mahiya naman kayo. Ang kakapal na mga pagbumukha ninyo. Abogado ang Vice President. Abogado si dating Pangulong Duterte. Piskal. Tapos ganyan ang ipipresenta nyo na impeachment. At ganyan ang gagawin yung paninira sa pamilya Duterte. Sige nga. Mahusay!
Kaya nga si Ted Filon, mga kababayan, napapamura na lang si Ted Filon sa mga nakaraan niyang interview. Ibang klase itong mga congressman ito. Abogado yan si Chua. Pero hindi nila napapansin. Kasi hindi naman nila layunin na i-background check si Madriaga. Kasi naka-script na po yata yun. Scripted na. At lahat lang ng sasabihin ni Madriaga, hindi mo pwede i-cross-examine. Hindi pwedeng tanungin. Kasi nga, kailangan lang masira. Hindi naman may impeach dahil wala naman silang ground of impeachment sa Vice President. Hindi po ba? Kaya sayang, nakapanghihinayang. Katulad po ni Kamano ng inyong lingkod ay nanghihinayang po ako sa inuubos na pera nila dyan sa House of Representatives sa kahihiring ng kahihiring na fishing expedition at ginagawa na pong kangaroo court gamit ang pera ng taong bayan. Napakalaki po ang inuubos nila dyan sa hearing na yan. Milyon-milyon po inuubos nila riyan sa isang hearing. Samantalang napakaraming dapat tulungan na naghihirap na taong bayan. Pero ang tinututukan po ng mga demonyong ito, di umano, ay puro pang sariling interes politikal. Hindi po ba? Dahil mawawala na po sila at mawawala ng karir nila sa mga darating na panahon. Yang mga demonyo na yan. Di umano. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. At shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay kay Eric Hershon ng Canada, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Gay at Chena, Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Mila Yi, Jesus Valdepena at Kingston ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa ating lahat at God bless po sa inyo. Muli po, taste lang po tayo. Bye-bye!